Tiniyak ni Pangulo Aquino na may sapat na pondo ang gobyerno para tulungan ang mga biktima ng lindol sa Bohol at Cebu. Inatasan ng Pangulo ang kanyang mga gabinete na tiyakin ang mabilis na rehabilitasyon ng mga apektadong lugar. Samantala, nagpasalamat din ang palasyo sa international community dahil sa kanilang tulong at pakikiramay sa mga biktima ng lindol. Nag-uulat si Rocky Ignacio mula sa Malacanang, live. Maraming salamat, Ralph. Tiniyak nga ng Malacanang na meron ng nakalatag na mekanismo para tiyakin ang mabilis na pagbangon ng kabisayaan mula sa trahedya dulot ng malakas na lindol. Tiniyak pa rin ng Malacanang na kahit nasa South Korea si Pangulong Aquino, on top of the situation pa rin siya sa isinasagawang operasyon ng gobyerno sa lugar. Tiniyak ng Malacanang na may naikasan ng mekanismo para sa rehabilitasyon ng mga lugar na niyanig ng malakas na lindol sa kabisayaan. Malinaw niyang direktiba ni Pangulong Aquino sa kanyang gabinete ng operasyon para sa mabilis na pagbangon ng lugar mula sa trahedya. The President is very firm that we will restore Bohol. Pumunta siya po doon kahapon sa Cebu at Bohol at nagbigay na po ng mga instructions. Our NDRMC is on top of it. Our several cabinet secretaries are there and several cabinet secretaries will be going there. Nagkaroon po ng assessment and the President already gave instructions. Those instructions are being carried out. Pagtiyak pa ng palasyo kahit nasa South Korea ang Pangulo, patuloy itong bibigyan ng update sa estado ng mga biktima at apektadong lugar. Nauna na ipinaliwanag ng Pangulo na dapat ring isalang-alang ang relasyong panlabas para sa kinabukasan ng bansa. Even while the President is fulfilling his international commitments, the President is on top of the situation. The President is in touch with all the cabinet secretaries involved in the relief efforts in rescue and relief efforts in Bohol and Cebu. May sapat na pondo ang gobyerno para tulungan ang mga biktima ng malakas na lindol. Sagot ito ng palasyo sa Batikos na dapat ginamit na lamang ang 12 milyong pisong inilaan para sa biyahe ng Pangulo sa South Korea. Ayon sa kalihim, may kinuha rin sa savings sa pondo sa pinsala ng Bagyong Pablo at Zamboanga standoff. Marami po tayong pera. Ang sa calamity po rito ay ang tulong po dito sa Bohol ay manggagaling po sa savings na tulad ng ginawa rin po natin sa Pablo, sa Zamboanga, sa ngayon dito po sa Bohol at Cebu, manggagaling po sa savings. Posible kasing kunin ang iba pang pondo sa rehabilitasyon ng mga apektadong lugar sa savings ng gobyerno. Sa harap na rin ito ng pagkwestiyon sa legalidad ng Disbursement Acceleration Program o DAP sa Korte Suprema. This is not the first petition that has been filed against the DAP, but essentially, if you're going to ask the Supreme Court to suspend the realignment of savings, that's what I'm telling you. The consequence of that will be we will not be able to fund some of this assistance that we're going to provide to victims of Typhoon Pablo, victims of the Zamboanga crisis, and also the earthquake in Bohol and Cebu. But we leave it to the Supreme Court in their wisdom whether to grant that TRO. Samantala, ipinagpasalamat naman ng Malacanang ang mga ipinaabot na tulong ng international community sa insidente. Isaan niya sa posibleng hilingin ng bansang tulong ay mula sa restoration experts para sa mga nasirang 10 simbahan na itinuring ng cultural heritage sites. What we need in terms of assistance also from our international friends would be experts in restoring churches, restoring all these national treasures. These are already heritage sites. So that's one. And also, that's what we're looking at also. So we are looking at making sure that we are able to restore the churches. In fact, Secretary Mon Jimenez is fully supportive of the project. Pinag-iingat naman ng Malacanang ang publiko na ginagamit ang pangalan nila ni Secretary Ricky Carandang sa panluloko para humingi ng tulong para sa mga biktima ng lindol. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Rocky Ignacio.